Saan ba nag-umpisa ang mga sakit? Actually, ang mga sakit nasa isip ng tao, nasa tingin ng tao, nasa panglasa ng tao, pagkain ng tao, iniinom ng tao. Yan po ang pinaka-bida dyan sa lahat. But actually, dahil nandito tayo sa bilang researcher, bilang herbalist, bilang formulator and inventor ng mga natural na mga product, mga nature's product, ito pinagawa ng Tamayos Agro Digi Product Distribution Corporation under my name. Now, ang ginagawa po natin ngayon, papayuhan natin yung mga tao. Kasi hindi porke meron tayong doctor sa hospital, meron tayong mga practitioner na mga health expert, ay pag nagkasakit tayo, iaasa na lang natin sa kanila. But sa isang banda, according to the Bible, from the beginning, na ginawa niya ang tao mula sa lupa at hininga ng buhay ng hininga, kahit tayo ng buhay, according sa Genesis 1:7-8-9. At nung magawa ng tao, ay nilagay naman niya sa hardin ng Eden. At sa 9 naman, pinatubo niya lahat ng prutas sa laman na kakainin niya para tumagal at mabuhay ang tao. Totoo, naging mabuhay naman na mahaba noon. According sa Bible din, Genesis 5:2-32, na ang pinakamahabang may edad sa atin ay si Matusela, 969 years. At ang nabuhay na pinakamababa ay walang iba kundi si Noah, 500 years up to 815 years. So sila noon, 800-year-old sila, nagkaanak pa ng mga babae at lalaki. But up to now, sa ating modern panahon ngayon, bakit ang mga tao, mahirap na makarating na 100 taon ng edad? Because of modern and new technology na ginagawa ng mga pagkain. Halimbawa, kumain kayo ng sardinas, hindi nyo naman binasa ang label, so expiry na pala. Okay, kumain kayo ng karne norte, masarap ang karne norte, lalo na kayo may patatas at igisa mo. Pero alam nyo ba ang resulta ng karne norte? Napakatagal na po yan na nasa lata. At yung lata po ay metal yan pagdating sa katawan ng tao. Ginangat-ngat po niya ng mga preservatives na kasama doon sa karne. Ibinuksan mo. Okay, di naman alam na yung karne pala nasamahan na ng lata. So pagdating niya sa ating katawan, metal. Yun ang magre-react sa ating katawan. Metal kontra sa ating katawan, natural, hindi mo talaga accept Lahat yan. pa ng mga nasa lata, matatawag na synthetic foods. Correct ka dyan. Kasi preservatives na siya. So, meaning ang synthetic foods is lason. Correct. Yan ang mga mitas na hindi nakakabuti sa puso, sa kidney, sa lungs, sa liver, at lalo na sa brain at ating mga mata. Ano naman, Dok, ang resulta kapag madalas ka kumakain ng mga synthetic foods? Actually, unang titirahin yung kidney. Magkakaroon ka ng kidney failure. In second, in the liver failure. Lungs. In the last na magkasakit ang puso at ang isip natin. Ngunit kung madaliin mo ang katawan mo, marami mong ilod, marami mong kinain, so magmamature agad yun. So bata ka pa lang, magkakaroon ka na ng mga sign. Anong mga sign? Swelling, pamamaga ng paa, pagkakaroon ng gout, pagkakaroon ng arthritis o rheuma. Ayan, sa mga tinatawag natin synthetic drugs, andyan naman ang mga pangkalma. Pero hindi natin pwedeng iasa lang. So kailangan pahinga mo muna, alisin mo muna, kasi ang kinain mo, nandun nalalagay ka sa alanganin. Sobrang dami ng iyong cholesterol, sobrang dami ng iyong bad protein, at yung iyong creatinine, nasirain ng kidney, ang iyong uric acid o acid reflux, at meron ka pang albumin, adrenaline, and triglycerides. Yung 7 na yan, pwedeng pumatay ng tao. Pwede kang ma-high blood, pwede kang ma-leukemia, pwede kang tumaas ang diabetes mo, bumaba ang diabetes mo. Depende. Totoo ba, Dok, na dito tayo sa sakit na gout? Totoo ba na ang record sa buong mundo is ang lalaki ang pinakamarami, 8:1, 1:8 lang ang babae? Actually, yun ang statistic. Pero nasa atin yan, kasi actually ngayon, wala nang suggesting na kumain ka ng frozen vegetable. More on mga preservatives, instant food, sa mga fast food in mga restaurants. So ano ba yung mga ginamit ng mga sahog sa restaurants? It's number 1, meat, pork, karne talaga. Anong gamit niya para sumarap? May mga magic sarap tayo, at mayroon tayong bitsin, mayroon tayong mga suka na siya yung pinakamasarap sa dila ng tao para inganyahan ng kakumain. Iba nga, lalagyan pa ng caffeine eh.
para ma-addict ka, pabalik-balik ka na lang eh. Pero sa ngayon po, hindi na uso yan. Ngayon, kung Bible po ang ating babasihan, ito naman po ang Bible, yan po, ito po. Kung Bible ang basihan natin, yan po, binabanggit po dito sa Genesis 1:29, binabanggit niya dito, sinabi ng Diyos, tingnan ninyo, binigay ko sa inyo ang bawat halaman at mga bungang punong kahoy na siya lamang inyong kakainin, wala nang iba. Natural. Para di kayo magkasakit. Natural lahat. So ngayon, sa uso ng panahon natin ngayon, binabanggit din po yan sa banal na kasulatan. Nandito rin po yan kung babasahin natin. Kaya ang mga tao, hindi po pinabayaan ng may likha. Lagi tayong binibigyan po ng babala. Lagi tayong binibigyan ng paalala. Pero ang problema, hindi naman natin tinatanggap yung paalala. Ang lagi na namumutawi sa atin through cellphone, ayan, through advertising, through commercial. Pag narinig mo, nakita mo, try ko tong hotdog, try ko tong sardina, try ko tong mga kaninorte na ito. Nakalimutan na po. Ano ba sinasabi ng banal na kasulatan? Ito, babasahin ko sa inyo ha. Dito sa Ezekiel 47, parting 6, sabi dito, at sinabi niya sa akin, anak ng tao, yan, nakita mo na ba ito? Nang magkagayoy, dinala niya akong pabalik sa pangpang ng ilog. Sa aking pagbalik, narito sa pangpang ng ilog ang mga halamang, napakaraming puno ng kahoy at na magkabilang panig. Sabi naman sa 12, at sa mga pampang ng ilog, yan, sa isang dako at sa kabila ay tutubo roon ang lahat ng uri ng punong kahoy bilang pagkain. Ang kanilang mga dahon ay hindi matutuyo at mawawalan man ng kanilang bunga, kundi magbubunga ng sariwa buwan-buwan sapagkat nagkatubig roon, sabi dito sa kanila, at umaagos mula sa sanktuaryo. Ang kanilang bunga ay magiging pagkain at ang kanilang mga dahon ay magpapagaling, pampagaling sa mga sakit. So kahit pala sa dapat natin kainin ay nakasulat sa Biblia. Correct, kasi ito yung ating banal na payo eh. Ito yung kasi. So kaya dito, sa 664 in 1 na ito, 664 ng mga halaman. Out of 2,684 herbs and trees and mga botanicals. So ang Bible, napakarami pong halaman pinatubo ang may likha. Kaya ito, naangkop ito, na ito lang pwedeng inumin at kainin mo. Kasi ang sustansya dito, nasa loob nito, 664 na halaman. Yung po katotohanan. Ito, may capsule tayo, 144 na halaman, 12 dozen vegetable botanical plants. Napaka-the best po nito para sa ating mga problema sa kalusugan. Hindi kami nagsasabi na ito lang ang pwede mong gamitin. Hindi ka nagagamit si titik. Pero kung may mga resita ka, okay, go. Inumin mo lang yun, walang problema. Ngunit, sa kabila nun, ito yung maglilinis. Kasi napasama natin dito ang Give Me Up. Ano ba yung Give Me Up? Green Earth Trace Mineral Essential Alkaline Powder. Na kapag ito ay ininom mo, ito po yung magtutunaw ng cholesterol. Tinutunaw ho ha, hindi ko lang kinakalma. Tinutunaw po nito ang bad protein. Tinutunaw po nito ang creatinine. At ninyo-neutralize po nito ang napakabigat na asido sa katawan natin na kasintapang ng hydrochloric acid, muriatic acid. At tinutunaw po nito ang albumin at siyang cause ng mannerism. Tinutunaw rin po nito ang tinatawag na adrenaline, siya ng cause ng nervous breakdown. At tinutunan nitong creatinine na siyang cause ng diabetes. So dito po sa products na ito, lalo na ito, 1,154 enzyme. Nagmumula sa mga halaman, nagmumula sa mga sisel, nagmumula sa mga natural na mga minerals. Kaya nandito na po. Kaya ang tawag nito, meron siyang electron, meron siyang cellulite, meron siyang electrolyte. Para po ang tao mag-increase ang red blood cell, mag-increase ang white blood cell, mag-increase ang plasma, at mag-increase po ang oxygen sa kanyang katawan. Dok, sa lahat ng products mo, ano yung pinaka-formula na hinahalo mo na effective doon sa mga sakit? Ito yung Get Me Up. Ito yung minerals na 72 ingredients. Yan po ang hinahalo ko. Yun ang base talaga.
alkaline talaga. Yan. So ngayon, Sige. meron tayong mga, tulad nito, nung ma-awardan ako sa Japan bilang King Buwa. Ito po yung ginawa ko para sa mga taga-Japan. Ito po yung pinakamaganda. Neutral BG Coffee, 124 in 1. Yan po ginagawa natin. So ito naman ang turmeric. Ito naman turmeric, 124 in 1. Hindi lang ito turmeric na yung dilaw lang na luya o mga luya. Anong benepisyo dito, Dok, sa... Napakaraming benepisyo nito. Maganda po palinis sa mga ugat na 100,000 kilometers ang haba. Nagbibigay po ng maganda nating boses. At naglalakas po ang ating mga nerves dito. Kasi medyo maanghang siya eh. So ito po kinokontrol ang mga problema, manhid sa katawan natin. Ito po ginagawa ng turmeric. Kung kaos ka, wala kang boses, pag inom mo nito, magkakaboses ka. Yan po ginagawa. So kung lahat pala ng mga Pilipino mag-take ng ganitong uri ng products, alisin yung mga synthetic na mga pagkain, siguradong wala na magkakasakit. Of course, kaya lang hindi natin maalis yan kasi palasak na po talaga sa advertising at saka sa mga multimedias dinadaan nila para po matabunan ang natural. Pero wala pong masama kung pupunta dito kasi katulad nito, yan, katulad nitong ating kaibigan director, napindingan siya ng anemia, may bleeding na pala, nagpa-transfusion pa siya ng 6 na bag ng blood na galing sa blood bank, galing sa Red Cross. So ilang cc po yung bawat salin sa iyo? 250 cc o 500 cc? Ayan. 250 yan. 250 cc, i-times mo sa 6. Abay, ilang litro yon. So, di ba? So, minsan, sinasabi ko nga, na yung pag-inom ng dugo ng tao, walang nagsabing aswang ka. Pero sa pelikula, tinatawag na vampira. Ano tawagan uminom ng buhay ng dugo ng tao? True transfusion, di man kinain. Di vampira kaya si Derek. Jokes lang ha. Yan. Yung po katotohanan. Kaya dito po sa atin, mapabiblikan, mapa-history. Ano po, katulad mo, Bernard, yung problema mo sa gouts. Itigil mong pagkain ng maraming manok na may suka. Itigil mo pagkain ng pork, itigil mo pagkain ng laman loob na may suka. Maniwala ka, maaalis yan. Tapos, inom ka ng Get Me Up Alkaline Powder. Tutunawin lahat ng impurities. Maski pa kasintapang ng pulbura ng bala, pulbura ng granada, o kaya hydrochloric acid o muriatic acid, kayang-kayang tanggalin ito. At ito napakagandang pagka-design ko kasi 27 years ko ito ni-research. Thousands times trials and error. Pero napakagandang product ito. Pwedeng inumin sa batang nasa loob ng tiyan ng nanay. Pwede rin inumin sa bagong panganak na bata, ihalo mo sa gatas. Pwede inumin sa may edad. Pwede inumin sa walang sakit. Pwede inumin sa may sakit. Ganun kaganda ang tinuro sa atin na may likha. Nakasihan ang mga product na ito para gamitin sa mga tao. Diyan ako na-enjoy. Ya katulad mo, mamaya pauwihan kita. Ito, sa'yo na to. So, may inom ka na. Pero wag mo abusuhin. Pag inabuso mo, tatawag ulit sa akin, Dok, may gouts na naman ako. Ikaw gumagawa ng gouts mo eh. Mabuti ka, may nagbibigay. Ikaw wala pang nagbigay, di may hirapan ka. Baka pupunta na sa kidney yan, di dialysis ka. So, mahirap yon. Dito pa, meron ba tayong mga testimony na gumaling, na matinding sakit na nararanasan sa kanyang physical? Hindi galing ang tawag nun. Recovery. Kasi natural tayo. So, ang paggaling kasi gamit mo, used mo is not synthetic drugs. Yung mga prescribing ng mga doktor sa hospital, bibili mo sa parmasya, bibili mo sa Mercury. So, kinalma lang. Every 3 hours inom ka, every 6 hours inom ka. Halimbawa, high blood ka, so inom ka every 6 hours, twice a day. Yung calcium block, neo block, o kaya losartan, di ba? Yung dito po, hindi. Hindi kinakalma. Tigil mo yung pagkain mo, paano ka na magkasakit? Tapos inuman mo nito, lalakas yung resistensya ng katawan. Tulad ni Mr. Robert Baron, ito po yung pinaka-trainer at boksingero. Ilang laro ka ba nakarating? Ilang laro, ilang set? Sa amateur, 100 fights. Si Manny, 64 fights lang si Manny. 100 fights siya. Sa amateur. Sa amateur. Sa professional, 14. 14. Sa underground, 20. Underground, 20. May underground pa siya. Di ko alam anong underground yun eh. Wala siyang gap, Dok. Walang gap. What?
Bale, parang tupada lang ba? Hindi siya dumaan sa ano. Kumbaga sa ano, tupada. Oo. Okay, pwede mo ba ikwento a little bit, konting background nung magkasama po yun pa kayo ni Manny Pacquiao nung bale, bata pa? ano kami, tinuruan ko siya dati ng magtinda ng bawang, paminta, Clorox. Tinda siya sa akin, sa kanya buko, sa akin bawang. Inainggit siya sa akin kasi hindi natutunaw yung buko eh. So ngayon, siya lang kumakain sa buko niya. So sabi niya sa sunod, turuan mo ko na magbinta ng bawang, paminta. Ngayon, isang araw, mayroong tumawag sa amin na i-recruit kami sa Manila. 8 kami. Pues siya, wala sa ticket. Mga anong taon yan? 1994. 94. Tapos ngayon, nakiusap sa akin, Baron, sama mo ako Baron. Kasi wala akong pamasahe. Mayroon akong baon, 500. So binigay ko sa kanya, 740 ang pamasahe. Nakarating siya sa Maynila, ngayon lumaban ako, nainggit siya sa akin. Sabi ko, palabanin mo naman ako. Hindi ka pwede kasi 15 ka lang eh. So ngayon, sinamahan ko sa Sagab. So, ang pangalan niya, Emmanuel Pacquiao. Sabi ko, gamitin pangalan ng Panginoon. Yung Emmanuel kasi, ano yan, yung anak ka ng Diyos. So, sabi ko sa kanya, punta tayo kay Korea. Bigyan siya ng yung panglisensya, pumunta kami sa GAP. Ngayon, hindi pa siya makabili ng mais, mangga, mani. Hindi pa siya makabili. Sabi niya, bili tayo yung Baron. Sarap yan, oh. Sabi ko, ay, masarap nga eh, kaso wala kang tempera. O kailan ang huli mong fight? Huling fight ko, 1996. September 16. Saan? Sa Mandaluyong. Undercard ako ni Jerry Peñalosa. Yung kalaban ko, Takamasu Hara. So, Japanese? Japanese. 25 years. So, nakita ko ni Amay Bisaya na nahirapan siya sa akin, si Manny Pacquiao. Marami pong nakakita sa akin kahit si G. Sanchez, nakita niya ako. Kaya bro, nahirapan ko sa iyo bro kasi nakikita ka nakatabing eh. Kahit si Doc, nahirapan sa akin yung pagdating ko dito. So after the fight, anong nangyari sa'yo? Meron bang pagbabago sa physical mo? Bali, pagkatapos kong laban, nabali yung ilong kalaban ko. Tapos ako, nabali din liig ko. So hindi ko na mabalik. Ngayon, sacrifice ko. Ang parang tawag sa akin sa Baron Tabingi. So anong itsura mo? Pwede mo describe nung after the laban? Bali, paano naging tabingi? Pagka umaga, nakaganon na po ako. Hindi na po siya maganon. How many years nung inintay yung 25 years. 25 years. 25. Kasi 96 ako na gano'n eh. Kahit si Manny Pacquiao sa akin, nahirapan po siya sa akin kasi tumingin. Kasi hindi ko na maganon eh. Lagi na ako nakaganon. Kahit si Amay Bisaya, nakita niya ako. Pero kahit nagkaganon ka ba, nag-i-sparring pa rin kay ni Manny, no? Bali, minimits ko siya kasi nahirapan kasi sa akin. Kaya 4 na round lang. Tapos sa ngayon, Pero ang magandang balita, bakit ganyan ang itsura mo ngayon? Papaano na nangyaring nagpasalamat din gumaling ako ka? na una kay Larry, yung dinala niya ako dito, yung sinakay niya ako sa motor. Hindi ako sinama niya. Pinasakay niya ako sa motor, so dinala ko niya dito, pinakilala ko ka Dok. Si Dok ka, galit, takot pa sa akin. Mga anong taon yun? January 27, 2000, kayo lang 2021. Bago lang po ako gumaling. So medyo pagdating mo dito, ganun pa yung tabingi pa yung opo. liig mo? Kasi hindi ko maganon talaga. Ngayon, pagdating ko sa taas, pinainom ako ng kape, ihi ako, tapos sa pawis, dahil. So, ngayon, inom ako ng kape, tapos punta kami sa puti. Binigyan ako ni Doc ng give me up. Ito po yung binigay sa akin, give me up. Minom ako umaga, tanghali, hapon. Tapos ito po yun, binigay po ako ng ng Power Lab. Tapos sa baba, nag-detox po ako. So naka-8 detox na ako. So yung dadahan po yung maganon ko na yung nagulat po So sila. ginawa mong lifestyle yung turo ni Doc, wala kang sinuway doon? Wala po Okay. kung isa gulay lang, prutas, yung sabi niya walang suka. Dati kasi nagsusuka ako, nagbabalot ako, naglilitsyon manok sa baka, yung mga mami, paris. So, masama pala yun. So, cholesterol. So, yun ngayon, nagbago ko lifestyle. So, nakita niya, nagulat na ako. Uy, ngayon, tinuruan ako ng masahe. So, ngayon. So how many months lang? Bali, lang, isang yung seconds lang, 25 minutes lang. 25 minutes na, 25 years, 25 minutes naka-recover na ako. 25 Dahil minutes. sa pag-inom itong ating Beaches Coffee. So kahit iinom ka dyan, Doc, tapos tira ka na naman ng tira ng mga wala. balot, kung ano Hindi dyan, hindi walang ako nangyayari. nagsusuka, hindi na.
gano'n, tinitira ko mga dahon-dahon lang. Herbal pa, natural pa rin. Oo. Dapat Tsaka, nagano ko ng BG Coffee, lahat ng mga turmeric, BG Choco. So yung katawan mo, back to condition na, back to fight. O, hindi na ako naglalaban kasi tuturo ako ng loose weight, yung ano. So, nagpo-promote ako ng mga jacket, so, ganun. Pang loose weight. So, yun. Okay. Magpasalamat ako sa Panginoon, kay Larry, tsaka kay Doc. Sa pangalan nga po ulit. Ako po si Robert Baron. Robert Baron. Dating trainer ni Manny. Hindi po ko si Ernie Baron kasi Ernie Baron, Nalis Power yun eh. Robert Baron, no prayer, no power. Robert Baron. Tyson, akong Tyson ng Pilipinas. Dok, anong nakikita mong dahilan bakit nagkaroon ng problema yung liig niya? Nagkakaroon talaga ng problema niya dahil sa pagka-disgrasya noon dahil yung kanyang litid nabigla kasi nabali yung ilong ng kalaban niya. Siya naman, nabigla siya, kaya na gano'n yun. So ngayon, napasukan ng hangin. Hindi niya na maibalik. Maski sino pang manghihilo doon, hindi pwede maibalik. Porian lang, kung may pantunaw noong nakabara na hangin na papasok sa ulo, kasi nakaganon yun eh. So nakaganon siya eh. So hindi niya talaga maiganyan, masakit eh. Wala pa nangihilot. Biro mo, 25 years, imagine ninyo gaano katagal. Noong nakainom siya ng may Gitmiap Alkaline, yung acid na nandun na nakabara, yun ang natunaw in 25 years ng pagtsatsaga niya. Kaya nung natunaw yun, nakadaan na yung oxygen, hangin. So, na-move niya na, naigalaw niya na. Lahat naman tayo, kung may bara ka, ang unang pero bumabara sa atin, cholesterol. Pangalawa, yung bad protein, yung tissue ng manok, baboy, kambing, kabayo, baka, kaninorte. Pangalawa, yung creatinine na sinisira ang kidney, lungs, at liver. Gayun din ang acid reflux o acid of dyspepsia o tinatawag na acid reflux, yung kasintapang ng muriatic acid na likido natin. Panglima, yung albumin na siyang cause ng dahilan pagka-trigger ni Muhammad Ali bilang boksingero. Hindi yun sa pagboksing, sa pagkain ng baka yun. Kaninorte. Pagkatapos, yung ating adrenaline na nakukuha sa karne, naninervyos. At yun din, ang pagluto niyan, kung meron kang karne, meron kang asukal, meron kang suka, lahat yan, halo-halo, kinain mo, sobrang acid yan. Doon nagsisimula ang diabetes. Kasi pinapatay ng acid ang ating pancreas. Kaya doon nagsimula ang mga sakit ngayon dumadami. Kaya katulad niya, bagamat siya nagkaroon ng tabingi sa loob ng 25 years, nung makainom na siya ng Gitmiap Alkaline, nalusaw yun. Nakasintapang ng muriatic acid kasi masakit yung iga niya. Pero Dok, paano? Kasi hindi naman pwedeng hindi kakain ng karne paminsan. Lalo na't nagtatrabaho ang tao. Ano yung mai-suggest mo habang tuloy-tuloy pa rin ang buhay, normal pa rin yung mga kinakain nila? Ano yung isasuggest mo? Ilang tableta, ilang kutsara ng kape o Gitmiap ang kanilang pwedeng itik araw-araw? 180 days ang pinaka-normal yan sa atin. Kasi hindi naman tayo synthetic, is natural food supplement tayo, 98%. Now, ginagawa ko, payuhan ko yung tao. Ngayon, nung di maka-feel ng sakit, stop ka sa mga habit mo. Habit lang yan eh. Sample, may mga tao talagang pasaway. Hindi baling mamatay ako, sisigarilyo ako. Hindi baling mamatay ako, magsosoft-drinks ako. Hindi baling mamatay ako, mag-inom ako ng alak. Hindi baling anong mangyari sa akin, magsi-cellphone talaga. Kasi yung cellphone, malaking effect din sa katawan ng tao, lalo na kung 5G ngayon. Yung enerhiya, hinihigop ng cellphone, yung ating energy. Hinihigop ng radiation ng cellphone. O tapos kakain ka ng may suka, hihina immune system mo. So doon ka ngayon magsimula magkasakit-sakit. Dami mo cholesterol na kabang para barahin ang 100,000 kilometers ng maliliit malalaki mong ugat. Doon nagsimula ngayon high blood. High blood na yan. Hindi ka tumitigil, puno na ngayon yan. Pag nag-mature na, mag-high blood ka na. Umabot na ng 300/150 blood pressure mo. Sino di tao matatakot? Tapos kakalmahin mo lang, kain ka ng kain. Kaya ang iba, bata pa, namatay, na-stroke, na-paralyze, okay, naputukan ng ugat sa loob. Kaya internal hemorrhage tawag nun. So dito po sa mga products natin, number 1, neutralizer. Number 2, yung lahat ng malabnaw, malapot na dugo, nilalabnaw.
At ito namang ating 664-in-1, pinakamabuti po ito para sa lahat po ng tao. Kay mapabata, kay may edaran, o may sakit man o wala, ito po yung ginagawa ko para po makatulong sa iba. Marami na po tayong user nito, almost 6 million na. Ganun po kaganda ang products natin. Kaya katulad mo, balita ko marami yata mga artista na nagpupunta sa opisina mo. actually dati mga maghanap ng artista products. naman talaga ang mga tinitherapy. Tulad nila Belma, yan, tulad nila Nora, tulad nila Sharon. Lahat yan sila. Kaya lang, si Gary, hanggang ngayon, still alive naman si Gary Valenciano Pero nung nakaraan, nabalitaan ko, nalungkot ako dahil nga na-hospital siya. Sabi ko, yung misis niya, katasan mo si Gary ng mga halaman. Tulad ni Tita Pilita. Ginagaya na nga si Tita Pilita ngayon ni Mitch Valdez, ni Susan Roses, nila sino to? Si Carmen Soriano, Celia Rodriguez, yan sila, Annabel Rama. Okay. Yan. Dok, Gumagaya sila. sa ngayon, nagkukumawag ang gobyerno natin at yung mga ibang mga kumpanya para magsaliksik o ano panlaban sa COVID-19. Ano ba yung pwede mong i-suggest o may bahagi para masolusyonan ang problema ngayon? Actually naman kasi ang gobyerno tayo. Ang mga opisyal na dapat tumulong sa gobyerno, ang mga binoto nating mga tao. The side ng Republic of the Philippines, di ba? Kaya lang, ang naging problema ngayon, hindi din nila alam ang solusyon. Dahil kung ano inuutos nila sa napakataas na ahensya ng ating mundo, tulad ng World Health, sayaw din sila. Sayaw lang din ang mga tao. Kasi sa kanila idinaan ang control. Sa kanila dinaan ang lockdown, ang checkpoint, pag-pismas, pag-pised. Pero kung tutuusin, wala naman talagang virus. Ito ay part ng recession at part ng global currency reset. Kasi ang ating buong mundo ay nangutang ng ginto at yung kanilang utang hindi mababayaran sa mga Pilipino. Yun ang sinasabi ko kayo sa binasa natin na walang kinalaman dito ang virus o bakterya. Yung COVID dati na talaga yan, nasakit na ng tao. May TB, may leprosy, may kitong, may diabetes, may agnas ang paa, mayroong syphilis, mayroong gonorrhea, ano-ano mga sakit na kabulastugan ng tao. Pero ano ba tawag dito? Depopulation or man-made? Actually, ito ang tawag natin dito, man-made. Man-made. Parang yung si Sophia, man-made din. Maraming napapadapa, maraming napapasimba. Dahil merong nagmamanis dito. Meron talaga ditong gumawa nito. Ito yung pinakamalaking problema sa buong mundo Kasi ngayon, kung tutuusin, sa mga clippings at saka sa mga nakita natin, marami mga virologists, marami mga doktor, mga chemist, mga pharmacist, o mga medtech na nagpapatunay na talagang walang COVID-19 o walang coronavirus. Kundi ito'y napakalaking scam. $1 trillion ang involved dito sa buong mundo. Hindi naman ito kasali sa nangyari sa China, sa Wuhan. Kasi ang nangyari sa Wuhan po, ay isa yun sa mga biological weapon na dapat isang bulak lang nila doon sa mga nagpipikit na nagrarally sa Hong Kong para mabalik sa communist part ng China ang Hong Kong. Ang problema, nung matisting nila, sobra palang bigat at sobrang tapang. Kaya namatay yung mga tinisting nila. Gusto talagang bilhin ito, according nga sa istorya, sa clippings ko, hinahabol ng mga CIA ang nakagawa ng biological weapon na yon. Doon sila nagpangkita sa sa Wuhan. Doon sila ngayon naka-shut out. So anong nangyari ngayon? Di maraming namatay dahil sa isang minuto, pag nakahitit ka ng hangin na mayroon nun, hindi mo nakikita, pwede kang mamatay. Kaya isang oras, isang araw, 100,000 kagad ang Pero mamatay. matatawag bang airborne? Ha? Airborne? Ang? Ang COVID? Matatawag ba siyang airborne? No. Hindi airborne ang COVID. Wala namang talagang COVID Ang airborne lang talaga natin, kung tutuusin, yung mga sakit na ipinanganak ka ng mayroon ka nun. At ang virus naman, ay hindi airborne. Kung airborne yan, bakit ngayon? Pupunta ka dito, magpalitan ng checkpoint. Tapos yung mga nasa checkpoint, makita mo, walang face mask. Pagka dumaan ka, magpi-face mask, tapos sasawayin ka. Ano yun? Mabuti kung di mo nakikita. So, laro lang yan.
Laro lang yan. Ang ating Pangulo naman, nakikisayaw lang din kasi kung di sa sumunod, masisisi siya ng mga mayayaman. Kasi unang pinoproteksyonan ng ating Pangulo, mga mayayaman. Tayo mga hirap, baliwala lang eh. Yung may mga pera pinoproteksyonan dito. Yan ang katotohanan dyan. Eh sa totoo lang, nagsimula ang coronavirus, according the story, dokumentado yan, nandiyo dito, 2012. Panahon pa naging Pangulo si Pinoy dito. Nag-OTK ang ating hari. Ito, pakita ko sa inyo. Nag-OTK ito. Nandito yung dokumento niyan. Nag-OT siya sa Supreme Court para manumpa at ayan, ito. Ito yan, nag-OTK yan. Yan. Nag-OT siya na taon-taon niya nag-OT siya sa Supreme Court. Na sa pagkapanalo niya sa judgment, sa court order, ay kanya ang Pilipinas na part ng OCT 01-4 at TCT 408498. Ang naging problema ngayon, dahil hindi nila pinapakinggan. Dahil lahat ng busis ng mga mayroon, mga elite na yan, ang pinapakinggan, ito may pera. Ang walang pera, hindi pinapakinggan. So ngayon, nag-oath ito kay Chief Renato Justice Corona. Ngayon, pinaimbestigahan ito ni Pinoy sa Senado. Nung pinaimbestigahan, after 4 months, namatay sa stage si Corona. Kaya sabi ng taga-Senado, grabe ang virus ni Pinoy, patay si Corona. Tama ba? So ito yung ginamit na slogan ngayon ng mga elite at mga oligarch at mga CIA. Saan ginamit? Doon, pumunta sila sa Wuhan, China, kasi sila naman yung dahilan eh. Nagpunta sila doon para i-advisean ang mga hospital sa Wuhan na lahat ng tao na may dugo sa ilong, may suka, may sipon, lahat ang i-finding ay coronavirus. Eh ngayon, bakit coronavirus? Nagtaka itong mga doktor sa Wuhan Hospital. Wala pa kami narinig na coronavirus. Okay, SARS may narinig kami. MERS-CoV may narinig kami. Ebola may narinig kami. Pero coronavirus, wala pa kami narinig. Okay. So sabi, basta i-findingas nyo, hindi pumayag yung doktor. Ang masama lang yung doktor, hinuli, dinala doon sa ilang, nagtimpla ng mercury at saka ng heroin, in-inject doon sa doktor, hindi na matay. Binalik sa hospital. Ayan, coronavirus si findings na dyan. Pinilit nga lang. Okay, kaya nangyari noon, napilitan talaga sila na i-implement yung coronavirus na slogan man lang ang ginawa noon. Kasi ang totoong istorya, 2012, yan, si Justice Corona lang at saka si Pinoy. Kasi nagduda si Pinoy na si Justice Corona i-pull out ni Tiburcio Villamor, Marcos Talano, Tagyan Daport at gawing administrator. Sumuri sila na agawin sa kanila yung mga naging yaman nila. Naintindihan nyo ba yun? So yun po ang naging dahilan. Is saan galing ang face mask? Ang face mask Pilipinas din galing. Nung pumutok ang Taal Volcano, marami nagpunta dito sa clinic. Dok, saan ba ako pwede makakuha ng cover sa aking ilong? Kasi nahihit namin yung alpog ng asopre sa volcano. Kaya nakakarat yung amin dito. Eh sabi ko, wala akong alam. Ngayon, ang gagawin nyo, umuwi kayo, yung mga bra ng lola nyo, yung nanay nyo, labahan nyo mabuti, katingin nyo, talian nyo ng lastiko, i-cover nyo rito para meron kayong cover. Aba, after 3 months, nagpagawa na ng maraming face mask, Canada pagaling. So, ngayon, ang face mask na yan, yan ang nagiging problema. Yung ano na yan, yung face mask na yan. Kasi doon minsan nilalagay ang mga lason. Tulad ng face mask natin ngayon, yung tulad yan, may pulinil yan. After 5 to 7 days mong use yan, magigiba yan. Yung alikabok niya, pupunta sa ilong mo. Pag nagpunta sa ilong, babara dito. Hindi na kaya ilabas yan. So mag-iinit ka, napunta ka sa isang lugar na body temperature, katataas talaga temperature mo. So anong dahilan nun? O di COVID na, pasok ka na doon. Active ka na, swab ka. Ayun na po ang problema. So, ano dito po, sa ating ginagawa ngayon, ang advice payo, kumain ng mga, magjujus ka ng mga halaman, gulay, wala naman nakakamatay dyan, lagyan mo ng honey, okay. O kaya, kung may pera ka, bumili ka nito, o kaya nito. Kaya nga ako, nagpapa 40% para maraming taong makikinabang. Yan, katulad nito, yan, nagpapa 40%. Tapos ilang taon na, 1 year na ngayon yung COVID o coronavirus. Tapos sasabihin nila, mayroon daw bagong coronavirus galing sa India. Dati na po yan.
Hindi natin may pagkaila yan. Dati na yan. Sa totoo lang. Ngayon, ang ginagawa lang natin, iayos natin ang ating bansa, iayos natin ang source of income ng pera, iayos natin ang gold backup. Yan ang solusyon. Pero ang kailangan dito, hindi yung mga sakit. Huwag takutin ang mga tao sa mga sakit. Kasi, ang mga tao, nandyan lang yan eh. Eh noon nga, backward research ka, 2017, 2018, 2019, according sa statistics sa PSA, 50,000, 51,000 ang namamatay, buwan-buwan. Samantalang ito ngayon na may coronavirus tayo, sa istorya, wala pang 20,000 na mamatay taon-taon. Di ba? Eh bakit natin kailangan ang vaccine? Bakit kailangan natin ang ganito? Hindi naman kailangan mag-vaccine ang tao. Bakit? Hindi naman angkop yan sa katawan natin. Sa kaya nga, wala pa nga FDA approve yan eh. Meron silang imported na mga permit, pero wala pang CPA sa FDA yan. Yung pito na yan ang malalaking mga nagpapalabas ng corona. O tinan mo ngayon, may problema sila. O natulpo sila. O iba naman, na Mike Defensor. O na Marcoleta. Eh, kayo po bahala dyan. Gawain yan. So dito po, nag-advise lang kami. So, ini last word, Doc, para sa ating mga kababayan. Okay, maraming salamat sa iyo, Bernard. At dito po sa ating mga direktor na gagawing pelikula sa ngayon. Ito si Amay Bisaya, nandito si Direk. Kayo po, maraming salamat po sa inyong pagdalaw sa akin dito. At lahat po ng tao, sana'y pag-aralan nyo rin po bago kayo mag-desisyon. Tawag lang po kayo, kontakin na si Bernard. Anyan naman po siya para makatulong ako sa inyo, katulad nila. So mga anemic, leukemia, ano man yung findings sa inyo, tawag nyo lang po. Natural na paraan lang po yan, masusolusyonan natin. Maraming salamat po, magandang gabi sa inyo lahat.